Wala na ang anak ko, at ang asawa ko ang may kasalanan. Good boy, napakabuting bata, hindi siya malikot. Hindi niya tinanggap ang anak namin. Pero ngayon, buhat-buhat niya ang anak ng ibang tao. Qin Yuesheng. Sinabihan na kitang mag-resign sa trabaho? Maliit lang naman ang kinikita mo buwan-buwan, mas mabuti pang Ate magsilbi ka Kunyi, na lang sa akin. pakiusap. Huwag mong sasaktan ang bata sa sinapupunan ko. Kunyi, pwede ba na matuto kang makiramdam? At Kami ako ni at Ali si Kuya Sheng ay sabay na lumaki. lumaki. Ituturing ko lang siyang parang kapatid. Sino ka sa akala mo? Hayaan mo na, isa ka lang empleyado, wala kang alam, huwag ka nang makialam. Kung gusto ko, ang posisyon ng asawa ni Qin ay magiging akin. Tama na, Zen Zheng Kunyi. Kunyi. Pagbabayarin kita. Zheng Kunyi. Qin Yuesheng, nakalimutan mo na ba? Ang Xinsheng ay umunlad lang dahil sa kakayahan ko, kaya ito naging matagumpay. Hahayaan kong ang kumpanya mo ang magbayad para sa anak natin. Doktor, ano po ba ang nangyayari sa akin? Congratulations! 3 buwan ka nang buntis. Ano? Buntis ka? 3 buwan na ito? Hindi mo ba napansin? Kayong mga kabataan, naiintindihan ko naman na gusto nyong magtagumpay sa career, pero hindi naman dapat baliktad ang oras ng tulog nyo. Bago ka pumunta rito, nag-overtime ka ba ng magdamag? Kaya ka hinimatay dahil doon. Ang kumpanya po ng asawa ko ay may kinakaharap na problema. Gusto ko lang po siyang tulungan. Alin ba ang mas mahalaga, ang kumpanya niya o ang iyong sariling kalusugan? Buntis ka na ngayon, kailangang magpahinga kapag nagdadalang tao? Naintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko na po. Qin Yuesheng, magkakaroon na tayo ng anak. Kuya Sheng, hindi ba't ang telepono mo ay tumutunog? Si Ate Kunyi ba yan at tumatawag para bantayan ka? Kuya Sheng, maski gabi na ay sinasamahan mo pa rin ako para sa check-up. Baka mahirap ipaliwanag kay Ate Kunyi. Mukhang nagiging abala pa ako sa iyo. Ayos lang, huwag mo siyang intindihin. Ang numerong inyong tinatawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Kuya Sheng, ang buti mo talaga sa akin. Kung may mangyaring hindi maganda sa bata, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Huwag kang mag-alala, humanap ako para sa iyo ng pinakamagaling na doktor. Sigurado magiging maayos ang iyong panganganak. Maniwala ka sa akin. Baka guni-guni ko lang yon. Kunyi, paanong mangyayaring nandito siya? Kuya Sheng, dahil sabi naman ng doktor na wala namang problema sa bata, kung gayon, umuwi na muna tayo. Parang narinig ko kasi nasabi sa akin ng baby, gusto raw niyang humigop ng niluto mong tinolang manok. Ang tingin ko ang gustong humigop ng soup ay ang iba dyan. Tara na, uwi na tayo. At pagluluto ko ng tinola ang baby natin. Sige po. Kunyi, maniwala ka sa akin. Kapag naging malaki na ang kumpanya natin, sisiguraduhin kong mabibigyan kita ng magandang buhay. Opo, naniniwala ako sa'yo. Sana ang patent na ito ay makatulong para maresolba ang problema sa kumpanya ni Yuesheng sa lalong madaling panahon. Nandito ka na pala, ipapainit ko muna ang soup mo. Sige. Ngayong araw ay may nagpadala sa akin ng isang napakahusay na plano, parang isang hulog ng langit. Hayaan mo na nga. Huwag na muna nating pag-usapan yan. Hayaan mo na na maging sekreto na lang ito. Basta't maging mas maginhawa lang ang buhay ni Yuesheng ay sapat na. Qin Yuesheng, bakit ka naging ganyan ngayon? Hello.
May kailangan ka ba? Shu Bailey. Shu Bailey. Ate Kunyi, busy si Kuya Sheng dito. May kailangan ka ba? Ibigay mo kay Chin Yuesheng ang telepono. Kunyi, may nangyari sa pamilya ni Shaoli. Kailangan niya ng tulong. Ngayong gabi, hindi muna ako uuwi. Qin Yusheng, balak mo bang sa bahay ng ibang babae matulog ngayong gabi? Ate Kunyi, huwag kang masyadong madamot. Nandito lang naman si Kuya Sheng para tulungan ako, di ba? Kunyi, talagang marami akong ginagawa. Kasi si Shaoli ay... Busi? Busi sa pakikipagharutan kay Shu Bailey? Qin Yuesheng, hindi ako papayag na matulog ka sa bahay niya. Tatanungin kita, uuwi ka ba o hindi? Zheng Kunyi, talagang naglakas loob ka pang pumunta rito. Anong sabi mo? Walang hiya kang babae ka. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Bitiwan mo ako. Anong nangyayari? Kuya Sheng, pinuntahan ka ni Ate Kunyi dito sa bahay. Tapos sinabihan pa niya akong walang hiya. Kunyi, bakit ka nandito? Di ba sinabi ko nang... Qin Yusheng, kapapasok ko pa lang. Wala pa akong sinasabing anuman, bigla na lang niya akong sinabunutan. Ate Kunyi, anong pinagsasabi mo? Wala naman akong ginagawa sa'yo, bakit mo ako pinagbibintangan? Ano ito? Wala lang to. Isa lang itong ordinaryong check-up result. May sakit ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabihin sa iyo, hindi at tinawagan naman kita. Sinagot mo ba? Ako? May nasikaso lang ako noon. Kunyi? Ikaw? Kuya Sheng, ang tutuluyan mong kwarto ay medyo makalat pa. Bakit hindi mo muna ito ayusin? Kunyi, umuwi ka na muna. Si Xiaoli ay hindi mabuti ang pakiramdam. Kailangan niya ng mag-aalaga. Bilang kuya, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Tara na. Qin Yuesheng. Tingnan natin kung gaano pa karami ang idadahilan mo. Kuya Sheng, napakabuti mo talaga sa akin. Sa pagtulong mo sa akin, si Ate Kunyi ay wala naman sanang maging problema, di ba? Hayaan mo na siya. Wala siyang lakas ng loob na magreklamo. Kuya Sheng, ikaw talaga ang pinakamaalaga sa akin. Mula pa noong mga bata tayo, ikaw na ang laging nagpapalayaw sa akin. Kung wala ka, talagang hindi ko alam ang gagawin ko. Simula nang mawala si Huai Chuan, ako na lang ang naiwan pati ang batang ito. Kung wala ka, hindi ko talaga alam kung paano haharapin ang mga matatandang iyon na nagkakagusto sa mana mula kay Huai Chuan. Kuya Sheng, salamat at nandyan ka. Kaibigan ko rin si Huai Chuan at kaming tatlo ay magkakasamang lumaki. Ang alagaan ka ay nararapat lang na gawin ko. Qin Yusheng, anong ginagawa niyo? Qin Yuesheng, anong ginagawa niyo? Qin Yusheng, sabi mo gusto niyang tumulong at kailangan niyang manatili rito. Ito ba ang tulong na sinasabi mo? Kunyi, maayos lang kaming nagsasama. Huwag kang masyadong OA. Maayos na pagsasama? Kani-kanina lang magkayakap kayong dalawa. Kung talaga palang umuwi ako, baka naman nakahiga na kayo sa iisang kama. Zeng Kunyi, manahimik ka. Bakit ba ang dumi ng isip mo? Kami ni Xiaoli ay walang anumang ginagawa. Buong araw ka na lang praning. Natutuwa ka ba? Oo nga, Ate Kunyi. Masyadong sensitibo ka naman. Sabay kami ni Kuya Sheng na lumaki mula pagkabata. Ang paghawak sa kamay o pagyakap ay normal lang. Huwag kang masyadong mag-eskandalo. Tumigil ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Zeng Kunyi, kailan ka ba titigil? Si Xiaoli ay kapatid ko, pinahihirapan mo siya ng sobra, gumagawa ka ng gulo ng walang dahilan? Ano ba talaga ang gusto mo? Kuya Sheng, kasalanan ko ito. Masyado akong umaasa sa iyo. Dahil wala na si Huai Chuan, ngayon, ang tanging maaasahan ko na lang
ay ang kapatid kong tulad mo. Ate Kunyi, baka iniisip niya na ako ay walang limitasyon. Kung paano kami magkasama ni Xiaoli ay wala kang pakialam. Humingi ka ng tawad kay Xiaoli. Sinasaktan mo ako ng dahil sa kaniya. Zheng Kunyi, araw-araw kang nag-overtime, nawawala na ba ang bait mo? Para sa susunod na 2 araw, huwag kang pumasok sa opisina, manatili ka sa bahay at mag-isip sa mga nagawa mo. Ngayon ang kritikal na bahagi ng bagong bersyon ng ating proyekto at patitigilin mo ako sa bahay? Oo nga, si Ate Kunyi ay isang empleyado lamang ng ating technical department. Kung wala siya sa kumpanya, wala namang mangyayaring masama. Hamak na empleyado ka lang. Ang kumpanya ay tatakbo pa rin kahit wala ka? Bakit kailangang magpakapagod ng ganyan? Oo nga, Ate Kunyi, nakapasok ka lang naman sa kumpanya dahil lang naman kay Kuya Sheng. Huwag ka nang magpanggap na masipag ka. Kunyi? Sa ngayon ay, kulang ang tao sa kumpanya. Maraming pagsubok ang hinaharap natin. Pwede mo ba akong tulungan sa opisina? Kapag tinulungan mo ako, doon lang ako mapapanatag. Sige po. Kunyi, mabuti naman. Alam ko na hindi mo ako matitis. Kapag nandyan ka sa tabi ko, wala na akong kinatatakutan. Ipinahahayag ko na ikaw, Zheng Kunyi, ay ang pinakamahalagang bahagi ng aking Xinsheng. Kunyi, mahal kita. Para hindi ka ma-pressure, patago kong binigay ang mga teknikal na patente ko para maisalba ang Xinsheng. Mag-isang nagtatrabaho na pang 2 tao, nagtiis at hindi nagreklamo. Nagsilbi sa pinakamababang pwesto sa kumpanya, pero sa dulo ay itinuring mo lang na isang hamak na empleyado. Qin Yuesheng, mayroong ka pa bang natitirang konsensya? Masyado kang nagbubulag-bulagan, ibang klase ka rin talaga. Hindi pala ako mahalaga? Sige, Qin Yuesheng. Dahil minamaliit mo ako ng ganito, at sa tingin mo ay isa lamang akong hamak na tao na nakadepende sa'yo. Puwes, maghiwalay na tayo. Mag-divorce na tayo. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, mag-divorce na tayo at bibigyan ko kayo ng laya. Ikaw? Zheng Kunyi, bakit ka ba nanggugulo? Pwede bang maging makatwiran ka naman? Kapag iniwan mo ako, paano ka pa mabubuhay ng mag-isa? Zheng Kunyi, hindi ako papayag sa divorce. Maghihiwalay man tayo o hindi, ako ang masusunod. Kunyi, bakit ka naging ganyan ngayon? Noon naman ay, Qin Yuesheng, may kapal ka pa ng mukhang ungkatin ang nakaraan? Kunyi, gusto ko lang naman na humingi ka ng tawad kay Xiaoli. Bakit kailangang maging ganito ang reaksyon mo? Wala akong kasalanan, bakit ako hihingi ng tawad? At bakit mo ako sinaktan? Parurusahan kita. Dahil sa sama ng iyong pananalita. Bagay lang yan sa iyo. Dahil sa panggagawa mo ng kwento tungkol sa amin ni Xiaoli, dapat ka lang talagang humingi ng paumanhin. Qin Yuesheng, hibang ka na. Tama na. Zheng Kunyi, sumama ka sa akin ngayon din para humingi ng tawad kay Xiaoli. Tara na! Kuya Sheng, patawad po. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ano kaya kung sumama ka na lang pabalik kay Ate Kunyi? Ayos lang. Hindi mo ito kasalanan. Qin Yuesheng, ako ang nasaktan, pero wala kang ibang inatupag kundi aliwin ang babaeng iyan. Ibig bang sabihin nito? Totoong may dinadala siya sa sinapupunan? Magsalita ka. Miss Chu, nasuri na ang lahat. Si Zheng Kunyi ay talagang 3 buwan nang nagdadalang tao. Naiintindihan ko na. Gustong gamitin ni Zheng Kunyi ang batang iyan sa kanyang tiyan para bumawi at patuloy na makipag-ugnayan kay Kuya Sheng. Nananaginip siya. Hinding-hindi ko. Hayaan iyan na mangyari.
Ate Kunyi, pumasok ka na pala sa trabaho? Magaling ka na ba? Medyo maayos na po. Ate Kunyi, wala ka bang malay? Nitong mga araw na wala ka sa kumpanya, ay mayroon kaming napakalaking balita. Anong balita yan? Halika rito. Si President Kim at si Sekretarya Shu ay may relasyon. Sinasabi ng lahat na ang dinadala ni Sekretarya Shu sa kanyang tiyan ay anak sa labas ni President Kim. Mapapatunayan ko yan. Nakita ko noong isang araw na sinamahan ni President Kim si Sekretarya Shu para sa check-up sa ospital. At kitang-kita na mahal nila ang isa't isa. Wala bang paliwanag si President Kim o anumang paglilinaw tungkol dito? Wala po. Wala siyang sinasabi. Ibig sabihin ay inaamin niya ito, di ba? Nabalitaan ko na si President Kim at si Sekretarya Shu ay magkabata. Nasabay silang lumaki at tila kasal na nga sila. Bagay na bagay sila. Napaka-perpekto nilang tignan. Qin Yusheng, bakit ayaw mong isapubliko ang relasyon nating dalawa? Kunyi, masyadong inosente ang tingin mo sa lahat kapag isinapubliko natin ang relasyon natin ngayon. Sa iyo, sa akin, at para sa kumpanya, ay walang magandang maidudulot iyon. Kunyi, halika, maupo ka. Isipin mo naman, ang kumpanya natin ngayon ay nasa mahalagang yugto ng paglago at dapat ang imahe ko ay walang anumang dungis. Ibig mo bang sabihin ay isang dungis lang ako sa iyo? Ang isang batang boss na bigla ang ikinasal at ang asawa ay ang sarili niyang empleyado, isipin mo kung paano pag-uusapan iyan. Siguradong sasabog ang usapan na yan at gagamitin pa iyan ng mga kalaban para gumawa ng kung ano-anong kwento laban sa atin. Pero, totoong nagmamahalan tayo at legal ang kasal natin. Nagmamahalan? Ang tanging makikita ng ibang tao ay isang masamang paraan ng pagkuha ng pabor. Kunyi, sa tingin mo ba ay hindi sasaktan ng mga media ang damdamin mo? Tiyak na pipintasan nila ang bawat kilos mo. Ginagawa ko lang ito para na rin sa ikabubuti mo. Pero, Wala nang pero-pero. Kunyi, kapag naging matagumpay na ako bilang isang iginagalang na tao sa industriya, ay magarbo ko itong ipapaalam sa buong mundo. Ikaw ang tanging asawa ko. naniniwala ako sa iyo. Para sa kinabukasan nating dalawa, handa akong maghintay. Bilis, tingnan nyo, nandito na si Ginang Kim. Bilis, tingnan nyo, nandito na si Ginang Kim. Magandang Sekretarya Shu. araw po. Maupo kayo. Halikayo. Sabay-sabay tayong kumain. Kaya pala, ako lang ang sagabal sa iyo? Ako ang sisira sa imahe mo sa publiko. Samantalang si Shu Bailey ay hindi. Hindi ba? Kaya naman simula pa noong una, ang dapat na itago at ang hindi mo mahal ay ako lang na si Zheng Kunyi. Ate Kunyi, pwede bang? Huwag mo nang habulin si Kuya Sheng at bitawan mo na siya? Diyos ko, ang laking chismis nito. Ibig bang sabihin si Ate Kunyi? Hindi naman siguro, di ba? Grabe, legal na asawa laban sa kabit. Sobrang tindi nito. Tingin ko itong si Zheng Kunyi. Dahil nakita niyang 2 taon na at hindi pa rin siya napapromote, gumagawa na siya ng masamang paraan. Mahirap talaga basahin ang tunay na kulay ng isang tao. Shu Bailey, anong kamalian ang pinagsasabi mo? Zheng Kunyi, bakit? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Hindi ba't sadyang wala kang hiya na patuloy na humahabol kay Kuya Sheng? Kuya Yue Sheng, Si Shaoli ay parang nakababatang kapatid na kasama kong lumaki. At ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay anak ng aking matalik na kaibigan. Si Miss Ju ay hindi kailanman naging kabit. Mula ngayon, kung sino man ang magkakalat ng mga chismis dito sa kumpanya, ay mag-empake na kayo at umalinis na kayo rito. Miss Shu? Hi, Qin Yuesheng. Ang kapal ng mukha mong sabihin ang mga bagay na iyan. Mukhang naging mali ang pagkakilala natin kay Ate Kunyi. Magsitigil na tayo sa mga pinagsasabi natin.
May asawa na pala itong si Secretary Shu. Bakit hinahabol-habol pa rin niya si President Kim? Oo nga, at kung tawagin siyang Mrs. Kim, parang nagmamalaki pa siya. Dahilan para isipin ng lahat na kay President Kim ang batang ito. Magsitigil kayo. Mukhang mahalaga pa rin pala si Zheng Kunyi sa puso ni Kuya Sheng. Kapag nalaman niya na may dinadala si Zheng Kunyi, hindi maaari. Wala na akong iba pang natitira. Dapat maging akin lang ang pagiging Mrs. Kim. Zheng Kunyi, pagbabayarin kita. Hello? Miss Zheng, may nakitang problema sa iyong check-up, hindi na nagpatuloy ang pag-unlad ng bata. Pumunta po kayo agad dito sa ospital. Sige po, paparating na ako. Hindi na kailangang malaman niya. Maghihiwalay na rin naman kami. Ako lang ang dapat managot sa anak ko. Zheng Kunyi, tingnan natin kung ikaw ba ang pipiliin ni Kuya Sheng o ako. Ate Kunyi, bakit aalis ka na agad? Bakit mukhang nagmamadali ka yata? Umalis ka sa daan ko. Zheng Kunyi, huwag mong isiping wala akong alam na yang daladala mo ay ang batang bunga ng pagtataksil niyo ni Kuya Sheng. Anong sinabi mo? Magpustahan tayo? Sabihin mo, kapag tayong dalawa ang sabay na naaksidente, sino kaya sa atin ang batang pipiliin niya? Ang sa iyo o ang sa akin? Baliw ka na. Ang bata ko. Ang anak ko. Shu Bailey, nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo ang anak ko. Dalhin mo ako sa ospital. Qin Yuesheng, kahit iwan mo na ako. Iligtas mo lang ang anak ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Ganoon ba? Huli na ang lahat. Ali! 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 Ali, nasaan ka? Ali! Ang bata. Iligtas mo ang bata. Ali! 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 Ikaw! Tulungan mo ako. Iligtas mo ang bata. Kunyi, ikaw! Anong nangyayari sa inyo? Sa ospital. Dalhin mo ako sa ospital. Yusheng, iligtas mo ang anak ko. Ito ang kaisa-isang anak namin ni Huai Chuan. Magiging maayos din ang lahat, Ali. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, dadalhin kita sa ospital ngayon din. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Kunyi, darating na ang ambulansya. Maghintay ka lang diyan. Qin Yuesheng. Buntis din ako. 3 buwan na ito. Ito ang ating unang anak. Ate Kunyi, nadamay lang ako sa gulo para iligtas ka. Paano mo nagawang magsinungaling ng ganyan? Kahit pa ginagawa mo iyan para magpalipas ng oras, hindi mo dapat balaking saktan ng anak ko. Kuya Sheng, bilisan mo. Dalhin mo ako sa ospital. Ako. Tama na, Zheng Kunyi. Hindi ko akalaing ganyang klase ka palang tao. Sa ganitong sitwasyon, nagagawa mo pang mag-imbento ng kasinungalingan. Malapit na ang ambulansya. Wala akong oras na makipaglaro sa iyo. Mrs. Zheng, pasensya na po, nawala po ang bata. Masyadong malakas ang pagdurugo nyo pagdating dito. Nagtanong kami sa kapamilya nyo, pumayag siyang alisin ang bata at pumirma na siya. Doc, maaari ko bang makita ang dokumento para sa pag-alis ng bata?
Qin Yuesheng, nasaan ka? Nasa ospital ako kasama si Bailey. Sobrang natakot siya sa nangyari, kaya kailangang bantayan ang kanyang panganganak. Ospital? Panganganak? Zheng Kunyi, ano ba talaga ang tumatakbo diyan sa isip mo araw-araw? Paano mo nagawang idamay ang isang bata para lang sa pansarili mong kagustuhan? Kahit na anong mangyari, walang kasalanan ng bata. Ang bata. Ikaw mismo ang tumapos sa buhay ng sarili nating anak. Tapos ngayon sinisisi mo ako para sa anak ng ibang tao? Anong sinasabi mo? Doktor? Doktor? Sobrang sakit na po. Mrs., kumalma po kayo. Hindi pa po pumuputok ang panubigan nyo? Maayos din ang lahat pagkatapos ng 2 araw. Kunyi? Anong sinasabi mo? Medyo busy ako ngayon, kahit ano pa yan. Pag-usapan na lang natin pag-uwi, okay? Pero, ang sakit talaga. Sige na. Huwag ka nang maingay. Sinabi na ng doktor na walang problema. Hay, iba-iba talaga ang swerte sa buhay. May pasyenteng inilipat mula sa emergency room noong 1 linggo. Matinding dugo ang nawala dahil sa aksidente. Katatapos lang ng operasyon para alisin ang bata, mag-isa siyang nakahiga sa hospital bed, nakakaawa siyang tingnan. Nabalitaan kong nabangga siya ng sasakyan at tumakas pa ang driver na nakabangga sa kanya. Hay, napakasaklap naman. Tingnan mo naman ang nandoon. Kapapanganak lang kahapon? Inaalagaan siya ng husto ng kanyang asawa? Napakasarap nilang tingnan. Tunay ngang tayong mga babae. Dapat talagang maging maingat sa pagpili ng lalaki. Qin Yuesheng. Ang saya naman. Kunyi? Paano mo? Ano ba ang mga bagay na ito? Ilayo mo iyan? Huwag mong takutin ang bata. Anong bagay? Ito ang anak natin. Ang anak? Natin? Ikaw mismo ang tumapos sa ating anak. Pero nandito ka para pagbintangan ako alang-alang sa anak ng iba. Bata? Bata! Wala akong oras makipaglaro sa iyo. Ang ating anak, 4 na buwan na. Buo na siya. May tibok ng puso. Ramdam ko pa nga na gumagalaw siya, pero nawala na siya. Dahil sa iyo, at sa'yo rin. Kunyi! Ako, Qin Yuesheng. Nag-aalala ka kay Shu Bailey, nag-aalala sa anak ni Shu Bailey, paano naman ang anak ko? 4 na buwan pa lang siya, pero pinabayaan na agad ng sarili niyang tatay. Kahit hayop hindi sasaktan ng sariling anak. Qin Yuesheng, isa ka talagang walang hiyang hayop. Kuya Sheng, Pinoprotektahan mo ang anak niya. Paano naman ang anak ko? Dapat lang ba siyang mawala? Kunyi, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Qin Yuesheng, ang mga binitawan mong pangako, nakalimutan mo na ba ang lahat? Mayroon pa bang katotohanan sa mga sinasabi mo? Ang pangako mo sa akin, nakalimutan mo na ba? Kunyi, kakayanin mo bang magpakasal sa akin? Ako? Oo, payag ako. Kunyi, aalagaan kita ng mabuti. Magkakaroon tayo ng pamilya sa hinaharap at magkakaroon pa ng isang anak. Aalagaan ko kayong mabuti. Kunyi, mahal kita. Kunyi, ako! Hindi iyon ang ibig kong sabihin! Tama na. Huwag mo nang ituloy. Qin Yuesheng, hindi ko kailangan ng peking awa mo. Ang ugali mong iyan, nakakasuka talaga. Pasensya na, Kunyi. Nagkamali ako. Alam ko nang nagkamali ako. Sawang-sawa na ako. Hanggang dito na lang tayo. Kunyi. Ako. Kung may konsensya ka pa, pakawalan mo na ako. Mag-divorce na tayo. Kunyi. Ako. Ang resignation letter, naibigay ko na sa HR. Kapag natapos na ang turnover ng trabaho, ay hindi na tayo muling magkikita pa. Kunyi. Kahit na maghihiwalay na tayo, hindi mo kailangang umalis ng kumpanya para lang maghiganti sa akin.
Wala kang kinalaman dito dahil hindi ko na talaga kayang manatili pa sa Xinsheng. Ang Xinsheng ay isa sa mga nangungunang kumpanya sa industriya. Sa pag-alis mo sa akin at pag-alis mo sa Xinsheng, sa sarili mo lang at wala kang koneksyon, paano ka makakahanap ng mas magandang trabaho? Huwag niyo na po akong intindihin. Ano man ang mangyari sa hinaharap ko o kung saan man ako magtrabaho ay wala na ring kinalaman sa iyo. Kunyi, hindi biro ang pressure sa Beicheng. At wala kang kapangyarihan o posisyon. Iniisip ko lang ang ikabubuti mo. Pwede bang umalis ka na? Zheng Kunyi, siguraduhin mong hindi ka magsisisi. Nagawa natin. Nagtagumpay tayo. Sa wakas, nalampasan din natin ito. Ang husay ng ginawa ng technical department, ang ginawa ninyong algorithm optimization ay parang isang milagro. Tapos na ang krisis, ligtas na ang Xinsheng. Mabuhay! At isa pa, ang technical department ay bibigyan natin ng malaking parangal. Ang bawat isa ay makakatanggap ng bonus. Yehey! Mabuhay! Salamat po! Sino kaya ang nakasagot nito? Bakit parang wala akong alam? Hayaan mo na iyan. Isipin na lang natin na kampi natin ang langit sa pagtulong sa atin. Salamat sa Diyos. Makakatulog na rin ako ng mahimbing. Sige na, balik na sa trabaho, galingan ninyo. Buti na lang kahapon, nakiusap ako kay Guru na bumalik at ayusin ang problemang ito. Mukhang ang Xinsheng ay totoong nakalampas na sa krisis. Dahil dito ay makakahinga na ng maluwag si Yuesheng. Ang galing. Qin Yuesheng, ikaw at ang Xinsheng ay magbayad na sa inyong pagkakamali. Ano ang sabi mo? Ang bagong mundo ay obra ko. Kunyi, anong sinasabi mo? Malinaw na ang bagong mundo ay kay. Manatili ka na lang nahangal. Wala na akong panahong makipag-usap sa iyo. Ikaw. Sa loob ng maraming taon, marami na akong natapos na proyekto para sa Xinsheng, mula malaki hanggang sa maliit, pero ang pangalan ko ay bihira lang lumabas. Ginamit mo ang pinagpaguran ko. Para lang gawan ng daan ang iyong kabit, Qin Yuesheng, talagang wala kang konsensya. Ay naku, Ate Kunyi, ang bilis mo naman atang nakapagligpit na? Ang kontribusyon na parangal para sa Oculus, ngayon ay ginagamit na lang ni Qin Yuesheng bilang laruan para suyuin ka. Kapag umalis ka sa Xinsheng, sino pa ang magtitiyaga sa'yo gaya ni Kuya Sheng? Para pakainin ka? Pinapayuhan kita. Umalis ka na kung saan ka man galing at doon ka lumayas. Ang isang gaya mong walang kwenta ay hindi nababagay rito sa Beicheng dahil hindi ka makakatagal dito. Sadyang hindi matatalo si Sekretarya Shu na nagnanakaw ng pinagpaguran ng iba at ginagawang sarili niyang kayamanan. Tungkol ba riyan? Kung sa bagay, dapat talaga akong magpasalamat sa Oculus na ito dahil hindi siya kailanman nagpapakita. Ako naman, kaunting banggit ko lang, ay naniwala na agad si Kuya Sheng na ako iyon at agad akong binigyan ng parangal. Shu Bailey, linlangin mo na ang lahat ng tao, wag lang ang sarili mo. Ang pag-aari ko, hinding-hindi makukuha ng kahit sino. Huwag kang magpanggap dyan. Wala ka man, lalong uunlad ang Xinsheng Group. Pag-aari mo, wala na itong kahit katiting na kinalaman sa iyo. Qin Yuesheng, sa akin lang mapupunta ang bagong mundo, hintayin mong bumagsak ang reputasyon mo. Sir President Qin, ayos na po ang lahat ayon sa inyong utos. Titingnan ko lang kung sinong taga Beicheng ang tatanggap. Sa isang technician na bulok ang pangalan. Dahil dito, tila mahihirapan na si Miss Zheng na makahanap ng trabaho sa Beicheng. Sa kaunti niyang kakayahan. Wala siyang kapital o talino, bukod sa pag-code ay wala na siyang alam gawin. Ang pag-iwan sa akin ang pinakamaling desisyon niya. Kunyi. Hintayin ko ang araw. Nababalik kang umiiyak at nagmamakaawa sa akin. President Trong, ito ang plano para sa New World 3.0. Ang pinakaingat-ingatang proyekto ni na Xinsheng Group at Qin Yuesheng ay tinatawag ding New World.
Ibig bang sabihin ay plano mong harap-harapan siyang kalabanin? Oo. Pero ang aking New World ay mas mapagkakatiwalaan at mas makabago. Ang nasa mga kamay niya ay matagal ng laos. Pero kakaanunsyo lang ng Xinsheng noong nakaraang linggo na i-update nila ang New World sa pinakabagong bersyon. Miss Zheng, paano mo masisiguro na ang hawak mo ang pinakamahusay? Ang New World ay sarili kong gawa. Hindi pa tapos ang huling hakbang ng update bago ako umalis. Walang makakakuha nito kundi ako at tiyak na bibigay ang sistema nila. Sa oras na mangyari iyon, babagsak ang halaga ng stocks nila. Pero sa pagkakaalam ko, sa talaan ng Patent Bureau, hindi pangalan mo ang nakasulat. Narito lahat ang ebidensya. Mga original code records, mga timestamp, emails namin ng mentor ko, at pati na rin. Ang opisyal na patunay na ako ang orihinal na may akda. Akala ni Qin Yusheng ay wala na akong silbi pag alis ko sa Xinsheng. Ngayon, ang kapalaran ng Xinsheng ay nasa mga kamay ko na. Isang pindot ko lang, tapos silang lahat. Sige, magkanong puhunan ang kailangan mo? $1 bilyong. Invest para sa deep site technology. Ako ang mamamahala sa kumpanya. Ibibigay namin ang teknolohiya. Ang Wrong Group ay may parte na hindi hihigit sa 30%. Bilang kapalit, prioridad kayo sa susunod na yugto. Ang laki ng pangarap mo. Hindi bababasa. Mayroon tayong parehong layunin, ang pabagsakin ang Xinsheng. Sigurado ka ba na mapapabagsak mo ang Xinsheng at kikita ako ng malaki? Ang Xinsheng na walang New World ay isang ilusyon lang. Si Qin Yuesheng ay wala ring kwenta. Bigyan mo ako ng 2 buwan. Pagkaplano ng launching, sisiguruhin kong tapos na sila. Magtiwala ka sa akin. Hindi ka lang kikita, mapapanood mo pang mapahiya ang iyong mga kalaban. Hindi ba mas exciting iyon kaysa sa nagbibilang lang ng pera? Mukhang kawili-wili. Sige, 25% ng stocks para sa $1 bilyong. Ikaw ang bahala sa teknolohiya at kumpanya, pero kung hindi mo mapabagsak ang Xinsheng sa loob ng 3 buwan, ang kontrata natin ay tuluyang mapapawalang bisa at ikaw ang mananagot sa lugi. Deal. President Rong, sa magandang simula ng ating partnership. Para sa magandang samahan, Abangan mo na lang ang magandang palabas. Qin Yuesheng, ang maliligayang araw mo ay tapos na. Gagamitin ko ang kinuha mo para pagbayarin ka. Hindi ko alam kung natanggap mo na ang munting sorpresa ko para sa iyo. Kuya Sheng, may malaking problema. Nag-crash ang New World 3.0 at nagkandaloko-loko na ang lahat ng data. Ano? Abiso, nag-crash na ang core system. Matinding pagkakamali. Abiso, naputol ang data flow, hindi na gumagana ang safety protocol. Hindi ito dapat mangyari. Sa pressure test kahapon, maayos pa ang lahat. Bakit ngayon, bigla nang nagkaroon ng ganitong kalaking gulo? Talagang nakakapagtaka. Hindi ko na alam kung saan nagsimula ito. Sunod-sunod na ang nagiging sira nito. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ito normal na bug. Parang isa itong planadong paninira sa sariling sistem. Ano nang gagawin natin? Mababang karote na ba ang kumpanya natin? Kuya Sheng, ang balita tungkol sa problema ng kumpanya ay kumalat na. Maraming shareholders na ang nagtatanong sa akin. At hindi ko na rin alam ang sasabihin ko. Mag-isip ka pa po ng paraan. At pati ang stock price, patuloy rin na bumabagsak ang presyo nito. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't sinabing na-test na ito at walang naging problema? Bakit kung kailan nasa mahalaga tayong sitwasyon? Doon pa lumitaw ang ganito kalalang problema? Ano ba? Sumagot kayo. President Qin, hindi ko po alam kung bakit. Ngayong araw ay bigla na lang naparalisa ang buong programa. Paralisado ang lahat? Kayong mga inutil, wala man lang kayong pakinabang. Kuya Sheng, huwag ka munang magmadali. Siguradong magagawa pa rin natin ang paraan ito. Anong huwag magmadali? Paano akong hindi magmamadali? Alam mo ba, kapag hindi natin nalampasan ng maayos ang krisis na ito, ay pwedeng magligpit na lang ang Xinsheng at magsara. Pero sa ngayon, ay wala pa nga po tayong nakikitang solusyon.
Hayaan mo na. Xiaoli, siyasatin mo ngayon ang mga project manager? Ilista mo sa akin ang bawat taong humawak ng bawat bahagi ng system. Sige po. Kuya Sheng, nahanap ko na. Ang bahaging nagkaproblema sa kumpanya ay ang dati pong hawak ni Zheng Kunyi. Bago siya umalis, ginalaw niya ang system natin. Zheng Kunyi? Huwag mo nga akong lokohin. President Qin, magsasabi na po ako ng totoo sa inyo. Mula nang umalis si Ate Zheng, yung mga bahaging hawak niya, marami po doon na hindi namin naiintindihan, kaya sumunod na lang po kami sa mga direksyong iniwan niya. Hindi nyo naiintindihan? Bakit hindi nyo muna nilinaw sa kanya bago nyo siya pinalis? Ang taong nakatalaga sa turnover, anong klaseng trabaho ang ginawa nyo? Noong una po ay minamadali ni Sekretarya Xu ang turnover. Sinasabi niya po na iyong kay Ate Kunyi na mga module ay simple lang at pinasunod niya po kami sa sarili niyang mga suggestion, pinalitan namin ang ilang parameters. Posible kaya na? Anong ibig mong sabihin? Wala lang kayong kakayahan, tapos gusto nyo pang isisi sa akin? Sa dami nyo, hindi nyo kayang ayusin ang iniwan ng isang walang kwentang tao, tapos may lakas pa kayo ng loob magsalita? Magaling po talaga si Ate Kunyi. Magaling? Si Zheng Kunyi. Isa lang naman siyang ordinaryong technician lang, gaano naman kaya siya kagaling? Napakaraming kumuha sa posisyon niya, pero hindi nyo maayos ang iniwan ng isang walang kwentang tao? Sadyang tatamad-tamad lang kayo. Mga wala kayong silbi. Isang grupo ng mga walang silbi. Bakit? Binabayaran ba kayo ng Xinsheng para lang maging pabigat? Ang luma at basurang code na gawa ng isang babaeng nag-resign na, gaano ba kahirap iyon? Pero si Ate Zheng po ang sentro ng update na ito. Sentro? So hindi na pala tatakbo ang kumpanya kung wala siya? Di i-declare na lang natin na bankrupt na tayo. Tama na. Nagpapasahod ang Xinsheng ng napakalaki para lang ba tumunganga kayo dito. Ngayong may problema na, magsisisihan na kayo. Bailey, ang unang version ng New World, hindi ba ikaw ang nagbigay noon sa akin? Siguradong alam mo kung paano ito aayusin, hindi ba? Ang ganitong sinasadyang pinsala, hindi ko ito magagawan ng paraan sa maikling panahon. Ikaw talaga. Ako po, kailangan ko pang suyuin ang mga shareholder, aalis na muna ako. Hayop ka talaga. Special Assistant, ituloy mo ang pag-iimbestiga. Simulan mo sa records ng unang version ng New World. Zheng Kunyi? May kapal na pa ang mukha mo na humarap sa akin? Huwag ka nang magpanggap. Ang sistema ng bagong mundo ay nag-crash sa mismong bahagi na hawak mo. Mayroon ka bang hinanakit sa kumpanya? Kaya sinadya mong sirain ito? Ano bang pinagsasabi mo riyan? Zheng Kunyi, napakasama ng ugali mo. Hindi mo ba alam? Kung gaano kalaki ang nawala sa kumpanya dahil dito? Daan-daang milyong dolyar iyon. Ngayon ay bagsak na ang stocks. Masaya ka na ba? President Qin, ang resignation papers ko ay ikaw mismo ang pumirma. Ang mga tungkulin ko sa trabaho ay tapos na lahat. Kung bumagsak man ang kumpanya, problema nyo na iyon. Ano bang kinalaman ko riyan? Huwag kang sumigaw sa akin. Sige. Kahit sabihin nating hindi mo sinadya, emergency ang sitwasyon ngayon, ikaw lang ang nakakaalam ng code sa bahaging iyon. Kaya naman, kailangan mong bumalik sa Xinsheng para ayusin ito. Ano? Kunyi, alang-alang sa nakaraan natin, bibigyan kita ng pagkakataon. Bumalik ka na, tungkol naman sa sahod, itataas ko iyon ng 30%. President Qin, ang yabang mong umasta, nakakasuka ka talaga. Sa totoo lang, ang Xinsheng at ikaw, pareho kayong walang kwenta sa paningin ko. Zheng Kunyi, ang Xinsheng ay nasa bingit na ng pagkagunaw. Bakit ang manhid mo? Ako pa ang manhid? Umalis na ako sa kumpanya. Wala na akong paki sa mangyayari rito. Umalis? Kung wala ang Xinsheng, ano ka sa tingin mo? Sa industriyang ito, alam ng lahat na natanggal ka dahil sa masamang gawain mo. Sira na ang pangalan mo? At ako lang, ang may malasakit na tumulong sa iyo? Huwag kang masyadong mataas. Ang Xinsheng nyo
ay hindi kailanman papantay sa akin. Ano? Mula ngayon, tawagin mo na akong President Zheng. President Zheng? May sariling kumpanya ka na. Pasensya na sa tanong. Pero ano ang itinayo mo? Isang laundry shop o kaya ay barbecue grill? Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Wala akong obligasyon na magpaliwanag sa iyo. Alam ko na napabayaan kita noon. Pagkakamali ko iyon, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Pero hindi mo naman dapat pairalin ang galit mo at basta na lang iwan ang kumpanya. Kunyi, para lang sa sarili mong kayabangan, ay magsisinungaling ka sa akin, maling pag-uugali iyan. At para sa iyo, ay wala itong maidudulot na mabuti. Tama, Ate Kunyi. Ang lakas din ng loob mong magsalita. Si Kuya Sheng ay nagpapakumbaba na ng sobra para makiusap sa iyo. Pero nagagawa mo pang magmatigas? At sinasadya mo pang gumamit ng kasinungalingan para lokohin si Kuya Sheng, ganoon ba? Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. Ate Kunyi, ngayong nahaharap ang Xinsheng sa malaking problema, hahalos mo bang papanuorin na lang na ang maraming taong pinaghirapan ni Kuya Sheng ay masira mo lang? Ano namang pakialam ko? Hindi ba sabi mo ikaw ang Oculus? Bakit hindi ikaw ang mag-ayos? O baka naman talaga wala kang alam? Ikaw. Ate Kunyi, sa isang teknikal na tauhan, nagaya mo na walang maayos na asal, saan ka pa kaya makakahanap ng trabaho? O baka naman, nakahanap ka ng malakas na kakampi? Shubaili, huwag niyo nang pag-abalahan ng patutunguhan ko. Zheng Kunyi, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita ng ganyan tungkol kay Xiaoli? Qin Yusheng, nababaliw ka na. Tuturuan talaga kita ng leksyon. Sariling kumpanya? Napakalaking biro. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang kailangan sa isang kumpanya at kung gaano karaming papeles ang dapat ayusin? Ate Kunyi, tingin ko ay nagkakaroon ka lang ng maling hinala. Nabanggit ko lang iyon nang walang mali siya kanina. Sa loob ng maikling panahon, bukod sa pagsandig sa kung sinong lalaki, kung sa sarili lang niya aasa, paano siya magtatagumpay? Umaasa ako sa sarili ko. Hindi ako gaya ng iba dyan, na parang mga peste na umaasa lang sa iba. At lalong hindi gaya ng iba, na kahit naubos na ang lahat sa kanila, ay nagagawa pa ring maging mayabang. Sa sarili mo? Zheng Kunyi, sa tingin ko talaga ay may ibang lalaki ka na. Pinagtataksilan mo ako. Grabe, akalain mong mukhang matino ang taong ito, pero nagagawa pala ang ganoong bagay. Gusto lang niyang humanap ng mabilisang paraan. Dahil sa mga katulad niya kaya nasisira ang imahe ng ating industriya. Bakit ganyan ang taong iyan? Salo talaga siya sa trabahong ito? Paanong hinayaan ang mga ganyang klase ng tao na pumasok sa pagtitipon na ito? Palabasin siya. Alis! Qin Yusheng, ngayon ang press launch ng DeepSight Technology. Wala akong oras na makipag-away sa iyo rito. Alam mo ba kung nasaan ka? Zheng Kunyi, pinapayuhan kita? Huwag ka nang mangarap dahil ang DeepSight Technology ay hindi para sa katulad mo. Ate Kunyi, sa totoo lang, hindi mo rin pwedeng sisihin si Kuya Sheng dahil maliban sa maganda mong mukha, ano pa ba ang meron ka? Wala kang pera at walang kakayahan? Kaya aasa ka na lang ba sa mga lalaki? Dati, hindi ba ginamit mo ako para lang makapasok sa Xinsheng? Ginamit kita? Qin Yusheng. Noong pumasok ako sa Xinsheng, ang Xinsheng ay maliit lang na kumpanya na may iilang empleyado lang. Pero alam mong isang henyo si Kuya Sheng. Hindi ba kaya mo lang siya nilapitan kasi alam mong magiging matagumpay si Kuya Sheng para makinabang ka lang ng wala kang ginagawa? Ate Kunyi, ilang araw pa lang ang nakalipas at may bago ka nang nakita. Siguro, ang dinadala mo ngayon ay hindi anak ni Kuya Sheng, kundi sa ibang lalaki? Shubaili, subukan mong sabihin yan ulit. Zheng Kunyi, matapos ang lahat ng masamang ginawa mo, may kapal ka pa ng mukha na sumigaw sa iba? Qin Yusheng, dahil lang sa babaeng yan, sasabihan mo ako ng ganyan? Maging ang sarili mong anak, hindi mo nakikilalanin? May punto si Xiaoli. Sinong makakasigurong ako talaga ang ama niyan? Ate Kunyi, pagkatapos ng diborsyo, ang laki ng nakuha mong pera. Kung iisipin, Kuya Sheng, kawawa naman dahil siya ang sumasalo ng dumi ng iba. Zhu Bailey, manahimik ka kung ayaw mong pagbayaran ito. Tulungan mo ako, Kuya Sheng.
Qin Yuesheng, gusto mo rin bang pagbayarin kita? Tama na! Zheng Kunyi. Shaoli, okay ka lang ba? Halika na! Shaoli, ayos ka lang ba talaga? Ang sakit na nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang pwedeng mang-api sa'yo. Tigil. Sinong nagsabi na pwede kang mag-iskandalo rito? Sa wakas dumating ka na, President Rong Baliw ang babaeng ito. Naglalakas loob siyang gumawa ng gulo sa conference na ito. Sinubukan ko lang naman siyang pangaralan, pero sinaktan pa niya ako. Totoo yan. Ang babaeng ito, pagkatapos niyang sirain ang Xinsheng, pumunta pa siya rito para manggulo sa inyong conference. Dapat sa kanya ngayon ay paalisin na dito. Okay ka lang ba? Maayos lang ako. President Chin, sa harap ko mismo, ay pinararatangan niyo ang partner ko, hindi niyo ba kinikilala si Wrong Group at ang kakayahan niya? Partner sa negosyo? Siya na isang hamak na tinanggal sa Xinsheng na technician? Paano naging partner niyo siya? Baka naman gumamit siya ng kung anong maruming paraan? President Qin, ang conference na ito ay hindi isang perya, hindi namin kailangan ng mga taong kasing baba ng clown dito. Kung manggugulo ka lang, layas na ngayon din. Qin Yuesheng, sa tingin ko ang dapat lumayas dito ay kayong dalawa. Tama, silang dalawa nga. Oo nga, ang ingay-ingay nila doon sa pinto. Nakakahiya talaga sila. Kung ako ang nasa kalagayan nila, siguradong nahihiya na akong umalis. Kaya nga sinasabi nilang talagang walang hanggan ang kakapalan ng mukha nila. Kuya Sheng, ayos lang yan. Kahit pa magmakaawa itong si Zheng Kunyi at dumikit kay President Rong, siguradong palamuti lang naman siya, hindi niya tayo matatalo. Mga panauhin, ang ating conference ay formal nang magsisimula. Napakahusay. Tingnan mo ang event na ito. Tingnan mo. Mga panauhin, ngayon ang ating pagtitipon ay formal nang nagsisimula. Sa lahat ng ating mga panauhin, mga kaibigan mula sa media, maligayang pagdating sa paglulunsad ng DeepSight Technology Patent. Sa araw na ito, ilalantad natin ang isang kamangha-manghang bagay, isang proyektong babago sa mukha ng matalinong pamumuhay na maituturing na proyektong pangnilat na ito. Kayong lahat na narito ay saksi sa kasaysayan. Guni-guni ko lang ba? Ang proyektong Sintong na ito at ang pagkakatulad nito sa New World ay masyadong halata. At ang mga function ng Sintong ay higit pa sa New World kung sa pagiging tumpak ang pag-uusapan. Hayaan na nga, ano man ang mangyari, ang paglulunsad na ito ang pinakamahalagang pagkakataon para sa Xinsheng Group. Kailangang makausap ko ang CEO ng DeepSight Technology. Ating anyayahan ang kaluluwa sa likod ng Sintong Project na siya ring CEO ng DeepSight Group, si Zheng Kunyi, President Zheng, upang ipaliwanag sa atin ang pangunahing konsepto ng teknolohiyang ito. Si Zheng Kunyi? Imposible. Paanong si Zheng Kunyi iyan? Ang mangmang na iyon na marunong lang mag-code. Hindi maaari, baka kapangalan lang. Masyado lang akong nag-iisip. Paanong si Kunyi ang mamumuno sa napakalaking proyektong ito? Maligayang pagdating sa lahat sa paglulunsad ng DeepSight Technology. Ako ang inyong tagapagsalita, Zheng Kunyi. Zheng Kun? Yi? Hindi nga pala nagsisinungaling sa akin si Kunyi. Mula ngayon, tawagin mo akong President Zheng. Hindi mo inaasahan, hindi ba, Qin Yuesheng? Ang dating minamaliit mo na empleyado lamang at ang sabi mo'y walang patutunguhan kapag iniwan ka. Heto, ako ngayon at nakatayo sa mas mataas na posisyon kaysa sa iyo para maglabas ng mas respetadong patent. Huwag kang magmadali. Hindi pa ito tapos. Sisiguraduhin ko na kayong dalawa ni Shu Bailey ay magbabayad ng mahal. Sa press conference ni President Zheng ngayong araw,
Ang mga argumento tungkol sa AI ethics ay talagang mahusay at saktong-sakto. Sa narinig ko, parang gusto ko pang mag-invest ng mas malaking pera. Proyekto ito sa pakikipagtulungan kay Wrong Group. Balita ko, 9 ang puhunan para sa hardware. Hindi pa kasama dito ang mga hindi nakikitang gastos. Ang kalidad ng proyektong ito ay hindi na kailangan pang sabihin, siguradong malaki ang kikitain. President Kin, paumanhin po. May kailangan pa po akong gawin. At may kakausapin lang kay President Wrong. Mauna na po muna ako. President Wrong, Narito rin pala si President Qin ng Xinsheng. Narinig ko ang sabi-sabi mula sa Xinsheng na ang bagong upgraded version ng New World ay nagkaroon ng malaking problema nitong mga nakaraang araw. Bumagsak na rin ang presyo ng stocks nito ng ilang puntos. Nang lumabas ang Sintong, at dahil sa New World ay pareho sila ng direksyon sa research, lahat ng serbisyo nila ay mas higit sa Xinsheng. Mukhang ang Xinsheng sa pagkakataong ito ay tuluyan na talagang babagsak. Ang kumpanyang walang matatag na pundasyon ay talagang ganyan. Madaling umangat, pero madali ring bumagsak. Normal lang na maglaho ito ng mabilis. Hindi ba ito ang dating technician namin sa Xinsheng? Na si Zheng Kunyi? Sekretarya Shu, President Qin. Ilang araw lang ang lumipas at talagang nakamamanghana ang pagbabago mo. Ilang araw pa lang simula nung umalis ka sa Xinsheng. Biglang nagbago ang lahat at naging President Zheng ka na. Si President Rong ay mayroon talagang magandang panlasa. Tila ba? Mukhang si President Rong ay walang alam sa kahit na ano. May kailangan ka ba? Umalis ka na kung wala. Huwag ka namang masyadong seryoso. Nagtataka lang naman ako, bakit ang bagong teknolohiya ng Shentong ay kaparehong-kapareho ng New World ng Xinsheng natin? Diretsuhin mo na ako. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sige. Kung iyan ang gusto mo, ididirekta ko na. Itong si President Zheng ay empleyado rin noon ng Xinsheng Group. Noong nag-resign siya, mukhang may hindi sinasadyang naisama na mga bagay na hindi dapat kinuha. President Wrong, mag-ingat ka. Baka ginagamit ka lang ng ibang tao. Kunyi? Posible bang? Ikaw, ang traidor ng Xinsheng? Shu Bailey. Hanggang ngayon ay gumagamit ka pa rin ng maduming paraan para manira ng puri ng iba. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na. Hindi siguro maipaliwanag ni President Zheng, kaya naman napahiya siya at nagsimulang magalit. At inatake na lang ako gamit ang mga salita? Kunyi, ang New World ay bunga ng pagsisikap ng lahat ng empleyado ng Xinsheng. Hindi ko papayagang kunin mo ito para lang mapakinabangan ng iba. Huwag kang maging ganyan kawalang hiya. Gusto kitang buhusan kanina pa. Ngayon, ibinabalik ko lang ito sa iyo. Huwag mo na akong pasalamatan. Zheng Kunyi, ano bang ginagawa mo? Sinasabi ninyong magkapareho ang Sintong at New World. Tama kayo, talagang magkapareho sila. Iyan ay dahil, ang pangunahing framework at mga konsepto ng algorithm ng New World ay lahat nang galing mula sa sarili kong mga kamay, si Zheng Kunyi. Lahat ng ito ay gawa ng mga kamay ni Zheng Kunyi. Paanong nangyari iyon? Kunyi, huwag ka namang magbiro ng ganyan, pwede ba? Ang bagong mundo. Ay, hindi ba kay Xiaoli? Kay Xiaoli? Qin Yuesheng. Iniisip mo pa rin ba na ang bagong mundo ay gawa ni Shu Bailey? Noong nasa krisis ang bagong mundo, nasaan ba siya noon? President Qin, pinapatingnan niyo po sa akin ang mga nakaraang record? Natuklasan ko na noong 3 taon na ang nakakalipas. Ang breakthrough record ng core algorithm ay may kaunting problema. Magsalita ka. Sa report na isinumite ng technical department noon, hindi tugma ang paraan ng paglutas nito. Parang kinopya lang nila ito mula sa isang nakahandang sagot sa kanilang pagsulat. Anong ibig mong sabihin? Di ba ang problemang iyon ay nalutas nila sa pamamagitan ng pag-overtime? Nagdududa po ako na baka ibang tao ang nakalutas ng problemang iyon. Kuya Sheng, huwag ka na munang tumawag. Napaka-busy mo na sa trabaho araw-araw. Wala ka nang oras para kausapin ako. Ano, Xiaoli? May gagawin pa kasi ako.
Kung may hadlang sa pag-update ng bagong mundo, pwede naman tayong mag-invest sa ibang proyekto para makabawi muna. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Oo nga. Nangyari na ang lahat. Wala na ring silbi ang manisi ng iba. Kung talagang kailangan, kukumbinsihin ko si Xiaoli na kunin ang pamana ni Huai Chuan para sa emergency ko. Siguradong maiintindihan ako ni Xiaoli. Hayaan mo na. Pag-usapan na lang natin mamaya. Hindi. Hindi iyan maaari. Ang bagong mundo ay siguradong hindi mo. Likha, Zheng Kunyi. Siguradong nagsisinungaling ka lang. Zheng Kunyi, wala kang sapat na ebidensya. Hindi niyo pa ba alam? Itong si Zheng Kunyi, noong nasa kumpanya pa siya, nagsisinungaling na siya, at dahil sa maling gawain, ay pinalayas na siya sa aming kumpanya. Ebidensya? Narito ang ebidensya. Imulat nyo ang mga mata nyo at tingnan ng mabuti. Ito ang ebidensyang hinahanap nyo. Idilat nyo ng mabuti ang inyong mga mata. Tingnan nyo itong mabuti. Ito ang ebidensyang hinahanap nyo. Ito, Ito ang opisyal na patunay ng orihinal na patent ng New World at ang pangalan dito ay Oculus. ang pinakabatang nanalo ng Youth Science and Technology Award. Diyos ko, si President Zheng pala ay ang misteryosong Oculus na iyon? Qin Yuesheng, sa loob ng maraming taon, ibinuhos ko ang lahat para sa Xinsheng, pero anong ibinalik mo sa akin? Inagaw mo ang aking pinaghirapan, ibinigay mo ito sa iyong team, at ginamit mo ang gawa ko, para lang pasikatin ang iyong babae. Qin Yuesheng, ikaw ang taong pinakawalang hiya at pinakawalang utang na loob sa mundo. Grabe, ganito pala siyang klaseng tao. Tapos kani-kanina lang ay pinag-uusapan pa nila ang iba? Napakarumi ng kanilang ugali. Kaya tingin nila sa iba ay marumi rin. Nakakabahala ang panahon ngayon. Kahit ang manloloko at ang kanyang kabit ay nakaka-attend na ng ganitong press conference. Nakakadiri, kapag kasama ko sila, nararamdaman ko ang dumi sa aking sarili. Sa lahat ng aking mga gawa, ang bawat linya ng code ay mayroong Oculus watermark. Kung pipiliin kong bawiin ang lahat ng ito, hulaan mo, sa Xinsheng ay ilan na lang kayang patent ang maiiwang kapaki-pakinabang. Sandali lang. Hindi. Hindi ito maaari. Hindi ito totoo. Hindi pwedeng ikaw si Oculus. Xiaoli, hindi ba sabi mo, ikaw ang Oculus? Bakit ganito? Ikaw, ano ang patunay mo? Na ikaw talaga si Oculus? Ito ang mga screenshots ng email ni Kunyi. Nandito ang kanyang mga anonymous na ipinadalang mensahe sa Xinsheng, pati na ang mga record ng pag-uusap nila ni tagapagturo noong panahon ng New World version 2. Ang mga ito ba, sapat na para maging ebidensya? Kunyi? Sa totoo lang? Sa lahat ng mga taon, ikaw pala ang laging tumutulong sa akin. Bakit hindi mo ito sinabi agad sa akin? Qin Yuesheng, sa loob ng maraming taon, ang pinakauuna ng pinagsisisihan kong ginawa ay ang pinili kong makisama sa isang walang utang na loob na taong gaya mo. President Qin, ang New World mula simula hanggang dulo ay likha ni Kunyi. Kasama ang mahigit 10 malaki at maliit na mga patent, dapat mo na itong ibalik sa totoong nagmamay-ari. Hindi. 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 Xiaoli. Hindi ba't nasa kay Huai Chuan pa ang ilang 10 milyong dolyar? Ibigay mo iyon sa akin, basta't matutulungan mo ako, paniguradong makakabangon ulit ako. Kuya Sheng, ako. Dali. Qin Yuesheng, huwag ka nang magmakaawa kay Shu Baili. Ano? Ang kaunting minanang ari-arian ni Gu Huai Chuan ay matagal na niyang naubos. Anong ibig mong sabihin? Xiaoli? Anong ibig sabihin ng sinabi niya?
Ang pera ni Huay Chuan na nasa iyo, hindi ba't hindi mo iyon ginalaw? Nagsisinungaling lang siya sa akin, hindi ba? Magsalita ka. Nasaan ang pera? Shaoli, Ako, magsalita ka na. Ako na lang ang magsasabi. Gu Huai Chuan, ang 40 milyong dolyar na pamana, pagkatapos itong hawakan ni Xu Bailey, ay naubos na niya sa loob lang ng 1 taon. Hindi lang iyon, nalugi rin siya sa kaniyang puhunan at marami na siyang utang. Hindi. Hindi. Hindi lang iyon, para lang magmukhang, mayaman pa rin siya. Nangutang pa siya sa mga patubuan. Diyos ko, ilang 10 milyon iyon? At basta na lang nawala? Nangutang pa siya sa labas? Talagang napakaganid niya at walang kasiyahan. kasunungalingan iyan. Hindi iyan totoo. Lahat ng iyan ay gawa-gawa lang. Puro iyan kasinungalingan. Zheng Kunyi, itidemanda kita. Sinisiraan mo ang pagkatao ko. Qin Yusheng, hawak ko ang mga konkretong ebidensya. Gusto mo pa bang makita ang mga ito? Hindi maaari. Qin Yuesheng, ito ang babaeng pinapahalagahan mo kahit na isinakripisyo mo pa ang buhay namin ng bata. Para sa pera, pinlano mo talaga ang lahat para mapalapit sa kaniya. Ngunit sa huli, wala rin palang napala ang mga balak mo? Xu Bailey, totoo ba ang sinasabi niya? Sumagot ka sa akin. Nasaan ang pera? Inaasahan ko iyon para makapagsimula uli. Nasaan na ang pera? Sabi mo sa akin, tutulungan mo ako. Niloko mo lang pala ako sa lahat ng oras na ito. Gusto mo lang din palang gumamit ng ibang tao para yumaman? Tama ba? Oo. Inubos ko ang lahat. May problema ka ba doon? Ibinigay ni Huay Chuan ang perang iyon sa akin at kahit paano ko iyon ubusin ay desisyon ko iyon, kaya wala kang pakialam. Wala kang hiya. Qin Yusheng, at ang lakas ng loob mong saktan ako? Sa tingin mo ba, sino ka sa tingin mo? Nabubuhay ka lang naman dahil sa tulong ni Zheng Kunyi, isa ka lang namang walang silbi. Tumahimik ka. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Kung hindi dahil kay Xinsheng Group na may silbi pa. Sa tingin mo ba isasama ko si Hao Hao para magpakumbaba at suyuin ka? Nananaginip ka ng gising. Ikaw. Isang lalaki na hindi man lang kayang protektahan ang sariling anak? Anong mukha ang ihaharap mo para pakialaman ako? Naku, nag-aaway ang mga asong ligaw. Qin Yuesheng, ang lahat ng nangyayari ngayon ay nararapat lang sa iyo. Bilis, kuhanan nyo ng video. Dali, kuhanan nyo. Itigil nyo yan. Kunyi. Patawad. Talagang aminado na akong nagkamali ako. Ako. Nawala lang ako sa tamang pag-iisip. Nalito lang ako, kaya napabayaan kita. Alam mo, kasalanan ng masamang babaeng si Xu Bailey. To, tinukso niya ako, niloko niya ako. Kunyi, alam kong mahal mo pa ako. Hindi ba? Napakaraming taon nating nagsama at marami rin tayong magagandang alaala. Mabibigyan mo pa ba ako ng isa pang pagkakataon? Kunyi, natatandaan mo pa ba? 5 taon na ang nakakalipas doon sa inuupahan nating kwarto. Sinabi mo na siguradong magtatagumpay ako at sinabi mo ring mamahalin mo ako habang buhay. Mula noon, nangako ako sa sarili ko na mamahalin kita habang buhay. Pati noong unang tagumpay ng New World, itinaas ko ang baso para sa selebrasyon. Nakita kitang nakangiti habang nakatingin sa akin. Mula noon ay nangako ako na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pinakamagagandang bagay sa mundo. At ang tungkol sa anak natin, kung nandito pa sana siya, siguro ay sinisipa na niya ang tiyan mo ngayon. Kunyi, ipinapangako ko
Nagugulin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para pawiin ang pagkukulang ko sa'yo. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko, patawarin mo lang ako. Qin Yuesheng. Napakalinaw pa pala ng memorya mo. Sayang nga lang, baliktad ang lahat ng natandaan mo. Napakahusay pala ng memorya mo, pero sayang, baliktad ang lahat ng naaalala mo. Limang taon ang nakalipas. Doon sa paupahang kwarto, sinabi mo sa akin na ako lang ang makakatulong sa iyo. Kaya naging tagapaglingkod ako ng Xinsheng bilang pinakamababang technician. Noong celebration dinner ng kumpanya, sinabi mo na lahat ay dahil sa galing ng technical department. Kahit ang pangalan ko ay hindi mo man lang nabanggit. Pati ang anak natin, wala kang karapatang banggitin siya. Sa dokumentong para alisin ng bata, nakalagay pa doon ang buong pangalan mo, Qin Yuesheng. Paano nangyari iyon? Shaoli? Shaoli? Saan ka ba pumunta? Ano? Ako. Naglakad-lakad lang ako sa labas. Kunyi! Hindi ako ang pumirma doon? Kunyi, makinig ka muna sa paliwanag ko. Pumirma ka man o hindi, anong halaga pa noon? Dahil sa akin kaya nawala ang anak natin. Tapos na? Tapos na ang lahat. Sino ang si Qin Yuesheng? Qin Yuesheng, sangkot ka sa pangungurakot sa pwesto, panluloko sa negosyo, at ilegal na paglilipat ng ari-arian ng kumpanya. Sumama po kayo sa presinto para sa investigasyon. Qin Yuesheng, huwag kang mag-alala. Pinaghirapan ko rin ang Xinsheng. Pagkatapos ng bankruptcy liquidation, mismo akong kukuha nito pabalik. Bebe Shu Bailey, sangkot kayo sa malaking panluloko sa pera, pag-udyok sa krimen, at iba pang posibleng problema sa ekonomiya, kailangan nyo rin pong sumama sa amin. Zheng Kunyi, masaya ka na ba? Sinira mo ako. Sinira mo ang Kuya Sheng. Masamang babae ka. Magbabayad ka sa lahat ng ito. Maayos ka lang ba? Maayos lang ako, ngayon lang luminaw ang lahat sa akin. Kung gayon, isipin na lang natin na nakapanood tayo ng isang nakakatawang palabas. Ipagpatuloy natin ang party. Para sa inyong lahat. Qin Yuesheng, Shu Bailey, nandito na ang inyong kabayaran. At ang bagong simula ko, ngayon, palang magsisimula. Sige po. Maraming salamat sa lahat. Sige po, walang problema. Narito ang Beijing Business News. Nailunsad na ang sistemang Sintong. Sa paunang pagsubok, labis ang papuri ng mga gumagamit. Hindi magtatagal at magagamit na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Maaaring palitan ng deep site technology ang Xinsheng Group para maging bagong leader ng industriya. Tuloy po kayo. President Zheng, mukhang maganda ang iyong aura. Tila ang bagong pinuno ng Shentong ay mabilis na nakaka-adjust. Salamat sa tulong ni President Rong at dahil na rin sa magaling na team. Opo. Tapos na ang pag-aayos sa pagkalugi ng Xinsheng na sentensyahan ng 5 taon si Qin Yuesheng at kinuha na ang kanyang mga ari-arian. Ganoon din ang nangyari kay Shu Bailey. Paglabas niya, kailangan pa rin niyang bayaran ang kanyang mga utang. Ang batang iyon naman ay kinuha na ng kanyang mga malayong kamag-anak. Naintindihan ko. Parang hindi ka man lang nagulat na aabot si Qin Yuesheng sa ganitong sitwasyon. Hindi kailanman naintindihan ni Qin Yuesheng na kung gaano man kataas ang kinalalagyan niya ngayon ay nakadepende lamang kung gaano kalaking pundasyon ang ibibigay ko sa kanya.
Mismo ang kanyang sariling mga kamay ang sumira sa pundasyong iyon. Kaya asahan ng babagsak talaga siya. Balita ko, sinabi raw ni Qin Yuesheng habang nasa korte na ang pinakamalaking pagsisisi niya ay ang hindi pagkilala agad na ikaw pala si Oculus. Hindi iyon ang tunay niyang pinagsisisihan. Nagsisisi siya dahil nawalan siya ng isang taong nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Isang taong gagamitin lang niya ng walang kapalit. Anong balak mong gawin pagkatapos nito? Kapag maayos na ang lahat para sa sistemang Sintong, gusto ko munang magbakasyon. Kung ganoon, maaari bang sumama rin ako? May alam akong isang isla na talaga namang napakaganda ng tanawin. Sa anong paraan, iniimbitahan ni President Rong ang isang tulad ko. Bilang magkatrabaho na nag-aalok ng isang palakaibigang imbitasyon. Siyempre, kung papayag kang higitan pa iyon sa ibang uri ng relasyon, wala ring problema sa akin.